bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang. Naninibago ko dito sa Los Baños. Ngayon, 3rd year na ako. Ang dami ko na rin napagdaanan. May mga natutunang aral at nakilalang iba't ibang tao. Sana dito pa rin mag-board si Kuya Ian. Jay! Oh! Kamusta na? Basta! Wakat tumataba ka ata. Ha? Eh, hindi naman. Hayaan mo, para lalo managdagan ng timbang mo, nagdala ako ng... Charan! Aba, parang sasabak sa gera. Survival instinct, preparasyon para sa napakahirap na buhay ng 4th year. O sus, pagkain? Sabi nga ni Darwin survival of the fittest. At syempre kasama na doon ang kompetisyon sa pagkain. Pero hindi naman yung sinabi ni Darwin para makasurvive sa 4th year. Pwede pa siguro sinabi niya na para ka makasurvive, kailangan adjusted ka sa kapaligiran mo. Sabi nga niya, only the fittest organisms will prevail. Basta, to survive 4th year, kailangan sagana ako sa pagkain. Oo na! Ito nga rin pala, may dala rin ako. Tapa, luto ni nanay. Baboy o baka? Alam mo naman di ako makain ng baboy. Ha? Di ba dati kumakain ka? Last school year pa yon. Ngayon, I'm trying to get fit. Dami-daming pagkain, tapos trying to get fit. Basta. Ano nga yan? Baka... Tara, kainin na natin! Ha? Hindi, mamaya na! Tara, kainin na natin! Hindi lang, wala pa akong kanin. Akin na. Kainin na natin. Pahingin na lang. Ano yan? Akin na! Gusto ko na. Nay. Ba't kaya lang? Kalimutan mo na ba? Ngayon ang dating ng kapatid ng lolo mo. Sino? Si Lola Nena? Ba't naiwan kayo dito? Masyado nang maraming sumundo sa kanya eh. Tsaka wala maiwan dito para magluto. Anak, may tinapay dyan. Baka gutom ka na. Matagal pa yung niluluto ko. Sige, okay lang po. Nay, gano'n na pala katagal si Lola Nena na hindi nakauwi dito? 17 years na. Wow. Tagal na rin pala. Lumalamig yung pagkain mo. Lola, sabi po ng teacher ko, melting pot daw po ang Amerika. Aba, oo. Iba't ibang lahi kasi ang makikita sa Amerika. Mayroong Asyano, Afrikano, Latino, Europeo, napakarami. Kaya't madalas itong tawaging melting pot. Maayos po, kahit iba't iba. Maayos naman kahit pa paano. Natutong mag-adapt ang mga migrants sa isa't isa. Ako nga po, Lola. Gusto ko sanang pumunta na Amerika eh. Pero, mahirap din po ba yung buhay doon? Mahirap kung sa mahirap. I became stronger in the US. Survival of the fittest talaga. Kahit saan naman po may survival of the fittest. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas, mahirap talaga. Survival of the fittest? Oo. Ang maparaan, ang kayang lumaban. Ika nga, siya lamang ang magsusurvive. Matira matibay. Lola, pwede ko na po babuksan yung box. Naku, Estong, buksan mo na. Pwede mo namang tapusin mamaya yung pagkain. Naku, hindi po. Tinuruan ko ang mga anak ko na igalang ang hapagkainan. Ano ka ba? Sa Amerika, praktikal ang mga tao. Kung gusto mong mamaya kumain, sige lang, pwedeng-pwede. Kaya sige, iho, buksan mo na. Wala ako naman sa Amerika eh. Oo na ako. Alam mo, napakahirap ng buhay dito sa Amerika. Hindi totoo ng lahat ng tao doon mayaman. Kailangang magtrabaho ka ng maigi kung gusto mo ng maayos at komportableng buhay. Malungkot, mahirap, malayo sa pamilya. Pero sige lang, ang mahalaga, sa pusong mo, payapa ka. Australopithecus!
Afarensis, 4 to 2.7 million years ago. Oh my God. Hoy! Ano ka ba? Alam mo talaga, minsan na-weirdohan na ako sa'yo eh. Leviticus. Ha? Homo sapiens sapiens? 200,000 years ago to present. Teka nga lang ah. Ano ba yung sapiens na yan? Ba't di ko maintindihan? Ano yung sinasabi mo? Basta ang sabi ko, may bago tayong roommate. Talaga? Hi. Ba't parang hindi ka interesado? Ba't di ka apektado? Muslim ang roommate natin. Muslim. Ano nga ulit yun? Hi. Basta, mamaya sabay tayo ah. Kasi mamaya darating na si roommate eh. Naku, wala ho kayong dapat alalahanin. Meron kasi kaming curfew na sinusunod dito. Salamat naman po kung ganon. Ay, teka nga, ito nga pala yung number ko. Oh. Tawag ka lang, ha? Salamat po. Kayo na pong bahala kay Rashid. Rashid, mag-ingat ka dito ha. Sige po. Andito Sige, na po ingat ako. ka. Halika na, Rashid. Bukas po! Hello po. Aba, ito pala ang aking mga binata. Halika, Rashid. Ah, iyan, Jay. Si Rashid, ang bago niyong roommate. Rashid! Pare! Bro, kumusta? Kumusta? Mukhang okay naman si Rashid ah. Naku, huwag ka magtitiwala doon. Bakit naman? Dahil Muslim siya? Hindi naman. Kaya lang, iba siya sa atin eh. Yun nga. Yun nga ang gusto mo sabihin, di ba? Oo na, tignan mo ha. Ang mga Abu Sayyaf sa Mindanao, ang pagpapasabog nung 9/11, ang mga teroristang pumapatay ng mga sibilyan. Yan naman kinalaman ni Rashid doon. Kailangan ngayon, natural, ganun din siya. Nakakatakot naman yung mga paratang mo. Hindi naman natatamang lahatin mo ang mga Muslim. Ewan ko sa'yo, basta ako, nagbibigay lang ng babala. Ha? Pabala? Huwag ka magtitiwala kay Rashid. Tarara. Yun nga po, hindi po namin siya masyadong kinakausap. Sama naman nun. Parang kakaiba po siya eh. Biruin nyo, 5 beses sa isang araw dadasal. Oh, anong masama dun? At tuwing Ramadan, hindi po sila pwedeng kumain o uminom ng kahit ano. Pati laway niya nga po, hindi po niya ata pwedeng lunukin eh. Sino yon? Roommate ko po. Naku, Muslim? Mahirap yon. Islam is a religion of hate. Kaya nga sa Wisconsin may doktor na gusto magpatayo ng mosque sa lupa niya. Siyempre, hindi kami pumayag. Hindi naman po yata maganda sabihin na religion of hate. At saka, wala naman po ako nakikitang masama sa ginawa ng doktor. Wala. Pero ayoko magkaroon ng kapitbahay na may mosque. Problema, tinatawag natin sarili nating Kristiyano. Pero hindi naman tayo marunong umunawa at tumanggap sa iba. Kala mo kung sinong magaling. Siya lang ba ang marunong? Oh. Bakit naman nakabusangot ang mukha mo, ha?
Ang hirap kasi niyang pakisamahan, Tay. Bakit kayo tumatawa? Alam mo, yan din ang sinabi mo dati. Naalala ko eh. Ilan taong ka ba noon? Siguro, kasing edad mo rin si Mike. Nakabusangot na naman ang prinsesa ko. Paano, Tay? Wala na akong ginawang tama. Pati ba naman pagpapalaki ko sa mga anak ko, pinakikialaman niya. Ikaw, anong ginagawa niya kay nanay noon? Ginagawa niya kasi ngayon sa akin eh. Matagal na yun ah. Ay, naku, Tay, hindi ako nakakalimot. Ang pagpapatawad ay isa raw pagpapalaya. Pagpapalaya sa bilangguan ng galit at sama ng loob. Mahirap magpatawad. Pero alam mo ba, ang mas mahirap ay ang makulong ka sa isang seldang ikaw ang gumawa. Ewan ko, Tay. Yung sinasabi niyong pagpapatawad, hindi pa yata ako handa. Tao ay nagbabago din sa pagdaan ng panahon. Bigyan mo kaya siya ng isa pang pagkakataon. Ewan ko, Tay. Basta ako ay nandito lang para sa iyo, anak. Hindi mo kailangan makipagkaibigan sa lahat. Oo, tama yan. Tama! Tama lang yung ginagawa mo. Huwag kang mag-guilty, ha? Kahit sino naman siguro hindi magtatagal sa kanya. Sabi huwag kang mag-guilty, eh! Sino ba yun? Jay, okay ka lang? Kuya, nakita mo ba yung maliit na envelope dito? Ha? Nawawala? Oo eh. Ibang bibili ko pa naman sana ng libro sa history. Bala ko pa naman sana na ngayon bumili. Naku, hindi ko napansin eh. Hindi kaya... Jay! Ian! Kain tayo, pandito! Tara, kain na tayo. Wow, ang sarap naman ito. Siguro ang laki ng allowance mo, no? At nangilive ka ng ganto-ganto? Sarap. Tama lang din. Kaya lang nga, minsan tumutulong ako dun sa super. Alam niyo yon? Yung grocery? Tama. Kababata kasi ng tatay ko yung may-ari nun. Kaya minsan, tumatawa ako sa tindahan. We, di nga. Sa pet mo, nakakayanong magbuhat? Ah! Eh hindi naman ako nagbubuhat. Nagbabantay lang ako. Jay, okay ka lang? Mukha bang okay? Nawawalan kaya siya ng pera pambili ng libro. Ha? Talaga? At ang problema, hindi niya ito masasabi sa nanay niya dahil wala silang pera. Naku, nakita ko lang talaga kung sino yung kumuha ng pera. Yari talaga sa akin yun eh. Sige, Jay, thank you. Sige, sige. Bye-bye. Oh, bakit? May solusyon na ako sa problema mo. Ha? Nakausap ko na si Uncle Ben. Sabi niya, pwede daw tayong tumulong-tulong sa tindahan. Ilang araw lang sigurado makakaipon na tayong 3 para pambili ng libro mo. Eh, Kaya natin yan. salamat talaga. Wala yun. Kung ako naman nasa kalagayan mo, alam ko namang tutulungan mo ako, di ba? Oo naman.
Guilty lang yun, no? Alam mo kuya, mali na yan eh. Sa tingin ko, dapat bigyan na natin siya ng pagkakataon. Pagkakataon, Eh wala naman siya ginagawang masama sa atin eh. ipapakita ko sa'yo na niloloko lang talaga tayo nun. Okay yan? Okay! Okay, oo na. Sasama lang naman ako dahil dapat kitang protektahan eh. Ako yatang kuya mo dito, di ba? Kaya dapat, protektahan kita. Kayo dyan ha, alis kayo dyan. Ikaw, alis, alis. Alis ka. Jay. Tara na. Malubin. Salamat pala ah. Wala yun. Salamat bro ha. Focus nga. Ikaw parents ko eh. Nay. Oh, nakabili ka ba ng libro mo? Opo. Paano ka nakabili? Naiwan mo yung pera mo dito. Po? Hindi po. Dala ko pa po nung ano. Yung... Ano to? Paano ka nakabili ng libro? Sa katunayan po, kaya yun po yung nangyari. Naku, ikaw talagang bata ka. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Nagsa-sideline ka na, hindi ka nagpapaalam sa amin. Pasensya na po. Buti na lang mabait si Rashid tsaka yung uncle niya. Oo nga po eh. Ang babait po nila. Tataka nga po ako eh. Bakit ka naman magtataka? Dahil Muslim sila. Nay, ano po yan? Ito si Rafia, naging matalik kong kaibigan. Muslim po siya? Oo, sa kanya ko naunawaan ang paniniwala ng mga Muslim. Ang pagpapahalaga nila sa kapayapaan, ang nais nilang mamuhay ng tahimik at matiwasay. Malayong malayo sa iniisip ng marami tungkol sa kanila. Kung iisipin natin yung pinahahalagahan nila, yun din ang pinahahalagahan natin bilang Kristiyano, di ba? Sa totoo lang po, nagbago nga po ang pagtingin ko sa mga Muslim eh. Simula nung nakilala ko po si Rashid. Nalaman mo na halos hindi naman kayo magkaiba, di ba? Iba't iba ang tao at hindi lahat ay maiintindihan mo. Minsan, madali tayong maghusga dahil hindi sila tulad natin. Kapag hindi sila kapareho ng ating paniniwala o pagpapahalaga, binabaliwala natin sila. Pero hindi dapat ganun eh. Kailangan matuto tayong umunawa at gumalang sa ating mga pagkakaiba. Ako, kinahon ko ang isang taong malapit sa akin dahil lang sa magkaiba kami. Pinairal ko ang galit at hindi ko naisip na siya rin may sariling damdamin at mga pinagdaanan. Hindi ko naisip na lahat tayo ay mahalaga. At anuman ang pag-uugali, anuman ang kulay o lahi, ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa mata ng lumikha. Bakit nga ba di ko muna kinilala si Rashid? Bakit inuna ko ang paghuhusga sa halip na kaibiganin ko siya? Naniwala agad ako sa sabi-sabi nang hindi man lang nag-iisip. Sabi ni Lolo, pahalagan ko raw kung ano ang tama at nararapat para sa aking kapwa. Buksan ang aking isipan
at maging mulat sa katotohanan. Lahat tayo ay may pagkakaiba. Anumang kulay o lahi, anuman ang kasarian o relihiyon, lahat ay pantay-pantay. Ang bawat isa sa atin ay may angking dignidad at karapatan na dapat igalang. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil tinuruan niyo akong tumanggap at magmahal sa aking kapwa nang walang pag-aalinlangan. Patnubayan niyo po ako na tuluyang maging malaya sa anumang panghusga. Patuloy po kayong manahan sa aking puso. Patuloy niyo po akong bigyan ng isip na mulat at pusong payapa upang maging magandang halimbawa sa aking mga kaklase at kapamilya. Ma'am, may nangyari po ba sa ginawa natin para mapigilan ng video? Ano man ang maging kahinatnan, ang mahalaga, lumaban tayo.